Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 606. Ano? Biglang napasigaw si Dylan Dai, halos tumalon sa inis, at itinuro si Andrew Cheng ng galit na galit. Hihingi daw ako ng tawad sa patapon na yan. Hindi ako papayag. Pa! Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Jonas Dai sa sariling anak, malamig ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Gusto mo bang ulitin ko pa yan, ha? Boom! Agad na napaluhod si Dylan Dai, matigas ang loob ngunit napilitang yumoko. Pa, patawarin mo ako, Mr. Andrew Cheng. Patawad sa pagiging bastos ko. Halos lumabas ang dugo sa ngipin ni Dylan habang pinipilit niyang sambitin ang bawat salita. Nanginginig ang katawan niya, hindi sa pagsisisi, kundi sa matinding galit at pagkayamot. Bakit? Bakit siya, na anak ng isang kilalang pamilya, ay kailangang lumuhad sa isang taong walang-wala? Bumaling si Jonas Dai kay Andrew at ngumiti ng pilit. Mr. Cheng, ang anak ko ay natuto na ng leksyon. Sana'y mapatawad mo na siya. Nanatiling kalmado si Andrew Cheng, ang galit sa kanyang mga matay unti-unting hamupa. Saglit niyang tiningnan ang nakaluhod na si Dylan at wala nang balak pang palawakin ang gulo. Maraming mata ang nakatingin. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kalilimutan ko na lang, malamig niyang sagot bago siya tumalikod at dumaan mismo sa harap ni Dylan at Janet. Mabilis siyang sinundan ni Alfonso Zong upang siya'y ihatid. Pagkaalis ni Andrew, agad na tumayo si Dylan mula sa pagkakaluhod, halos magliyab ang mga mata habang nakatingin sa direksyong pinuntahan nito. Bumaling siya sa ama, pasiga. Papa, bakit mo ako pinapahiya at hinayaang humingi ng tawad sa patapon na yon? Patapon. Malamig na sagot ni Jonas. Kung patapon siya, bakit ganoon ang respeto sa kanya ni Alfonso Zong? Mariing tinapik ni Jonas ang balikat ng anak at iniwan ito. Sa kabila ng tensyon, naiwan sina Dylan, Janet, at ang iba pa. Malalim ang kunot ng noo ni Lester Cao habang nakamasid. Si Dylan, nangangitim na ang mukha sa inis, halos sumabog ang dibdib sa galit. Hindi ako papayag. Kailangang maturuan ko ng leksyon ang walang kwentang yon. Ngumisi si Lester, malamig at tuso ang mga mata. Mr. Dylan Dai, may paraan ako para maipaghiganti ka. Ang tanong, handa ka ba? Walang pag-aalinlangan, agad na tumango si Dylan. Basta't matuturuan ko ang patapon na yon, gagawin ko ang kahit ano. Samantala, bumalik si Andrew Cheng sa hotel mula sa Baihua Community. Pag-uwi niya, agad siyang sinalubong ni Marian Yang. Maingat nitong inalis ang kanyang coat at isinabit, saka mahina ang tinig na nagtanong. Kumusta? Nakita mo ba siya? Umiling si Andrew at umupo sa sofa. Hindi pa. Relax ka lang, malambing na sagot ni Marian habang nakasandal sa balikat niya. Makikita mo rin siya. Gusto mo, samahan na lang kita bukas. Marahan niyang niyakap ang bewang nito at umiling. Hindi na, magpahinga ka na lang dito sa hotel. Napangiwi si Marian. Nababagot ako dito mag-isa. Sandaling napaisip si Andrew at tumango. Kung ganun, ipapatawag ko si Leslie Gong para samahan ka. Isasama na rin niya si Milzen. Matagal-tagal pa akong mananatili rito sa Shanghai, kaya maglibang ka na lang bilang turista. Bagaman hindi masaya, pumayag na rin si Marian. Pero kung hindi talaga gumana, isama mo na lang ako. Baka matulungan pa kita, ako naman ang hipag niya. Tumangala si Andrew, may bigat ang tinig. Ang problema, baka hindi kanya kilalanin bilang hipag. Sa mga sumunod na araw, araw-araw siyang pumupunta sa ampunan. Lagi siyang may dalang prutas, laruan, at mga regalo. Napalapit agad sa kanya ang mga bata, tila ba siya ang pinakanatatanging tao sa kanilang mundo. Kuya, bakit si Brian takot sa'yo? Kuya, paglaki ko, pwede rin ba akong maging kasing tapang mo? Gusto ko ring matuto ng martial arts para maprotektahan ang mga kapatid ko. Sa mga inosenteng tanong at ngiti ng mga bata, natagpuan ni Andrew ang kakaibang saya. Bagaman iniwan at walang mga magulang, taglay pa rin ng mga bata ang pinakapuro at masidhing pag-asa sa buhay. Si Isabel Tong, nakatayo sa tabi, may munting ngiti at biloy sa pisngi habang pinagmamasdan si Andrew na napapaligiran ng mga bata. Uminit ang kanyang puso sa tagpong iyon. Mr. Cheng, hindi pa rin bumabalik si MS Cheng, gusto mo bang ipaalam ko agad sa iyo kapag dumating siya? Tanong ni Isabel. Tumango si Andrew. Hindi na, pupunta na lang ako mismo sa Baihua Community. Sa pagkakataong ito, wala nang naglakas loob na hamarang sa kanya. Mismong si Yuan Yang pa ang sumama sa kanya hanggang sa pintuan ng bilya ni Janela Cheng, kung saan naghintay sila ng ilang oras. Mr. Cheng, bakit araw-araw ka rito? Para ka bang tagahanga ni MS Janela? Yuzi ni Yuan.
Ngumiti lamang si Andrew at tumingin sa malaking poster sa pinto, ang imahe ni Janela, nakasuot ng puting damit, inosente ang ngiti. Oo. Hindi niya ibinunyag ang totoo. Napatawa si Yuan. Mr. Cheng, kayo ang pinakamatyagang fan na nakita ko. Si MS Janela, isa na sa mga nangungunang artista ng Lewang Entertainment. Kung gusto mo talaga siyang makita, doon ka na lang pumunta. Napaisip si Andrew, at marahang tinapik ang balikat ni Yuan. Magaling ka. Namula sa tuwa si Yuan at yumoko. Salamat po, Mr. Cheng. Maya-maya'y nagmaneho na siya at dinala si Andrew sa gusali ng Lewang Entertainment. Pagdating nila, naglalandian na ang mga mag-agarang kotse na pumapasok sa building. Lahat yan, mga sikat na artista ng Lewang, paliwanag ni Yuan. Tumango si Andrew at papasok na sana ng isang malamig at palaban na boses ang biglang sumabat. Hoy, pulubi. Lumayo ka sa asawa ko. Nilinggan ni Andrew. Isang malaking lalaking nakaitim na suit ang nakatitig sa kanya ng masama. Sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng nasa late 30s, naka-fashionable na asul na silk top at puting wide leg pants, nakasombrerong puti at malalaking sunglasses, bitbit ang mamahaling bag. Matapang ang aura, worry isang reyna. Ngunit hindi kayang itago ng makeup ang mga pinong kulubot at mga bakas ng retoke sa mukha. Siya si Winona Young, bulong ni Yuan. Dati siyang sikat na artista, pero dahil sa eskandalo at masasamang balita, na isinasama pa ang mga kabataan, pagiging diva, itinago siya ng kumpanya. Ngayon, laos na. Pinagmasdan ni Andrew ang babae. Nakita niya na ito noon sa TV. Malamig ang tingin ni Winona kay Andrew, walang gana itong patulan ang hamak na tao. Tuluyan na siyang pumasok ng building. Ngunit bago pa tuluyang makalayo, sumagi sa tainga ni Andrew ang malupit niyang boses. Siguradong darating si Janela Cheng ngayon, di ba? Sigurado po, madam. Sagot ng bodyguard. Magaling. Ngayon ko siya dudurugin. Sino ba siya para agawin ang papel na para sa akin? Huwag niya akong gawing palabas na dekorasayon. Napatigil si Andrew. Darating si Janela ngayon. Kabanata 607. Nagulat si Andrew Cheng, at sa unay natuwa. Pero agad ding sumiklab ang galit sa kanyang mukha. Dahil kanina lang, narinig niyang sinabi ng babaeng iyon, tuturuan daw niya ng leksyon si Janela Cheng. Walang hiya. Naghahanap ng kamatayan. Agad siyang sumunod, habang si Yuan Yang ay kinakabahan sa likuran. Mabilis nitong dinukot ang telepono, may tinawagan saglit, saka dali-daling humabol. Mr. Cheng, sandali, hintayin niyo ako. Samantala, sinundan ni Andrew si Winona Yang hanggang sa front desk ng Lewang Entertainment. Nang makita siya ng mga magagandang receptionist, agad silang yumuko na tila natakot at sabay-sabay na bumati. Master Yang. Isang babae na tinatawag na Master, patunay kung gaano kalalim ang impluwensya ni Winona sa kumpanyang ito. Parang reyna siyang naglakad, umindayog ang balakang, hindi man lang nilinggan ang mga receptionist. Master Yang, sandali lang po. Nasa meeting pa si President Chu, baka pwede po muna kayong maghintay sa lounge. Nagmadaling lumapit ang isa sa front desk, pinigilan si Winona at magalang na ngumiti. Ngunit, isang malutong na sampal ang tumama sa pisngi ng receptionist. Anong karapatan mo para harangin ako? Single ni Winona habang nakaturo sa ilong ng dalaga. Hindi ka ba tinuruan ni Terence Chu? Lumayas ka. Ganito siya ka-brutal. Ganito siya kalakas ang loob. Sa Lewang, walang sino mang kaya niyang katakutin, o iyon ang akala niya. Dahil kung wala si Winona, hindi tatayo ang Emperor Entertainment. At higit pa, ang asawa niya ngayon ay hindi basta-basta. Si Julius Wan, chairman ng Wanjin Group, pinakamalaking kumpanya sa Shanghai, nagmamay-ari ng kayamanang bilyon-bilyon, at may hawak sa ekonomiya ng 12-dosenang negosyo. Sa lugar na iyon, ang Wanjin ang itinuturing na haligi ng kapangyarihan. Kaya't sino ang tatangkang lumaban kay Winona Young? Nanlaki ang mata ng receptionist, nanginginig sa sakit at kahihiyan, pero muli pa rin itong hinaranggan si Winona. Yumuko siya at nagmakaawa. Master Young, pasensya na po, pero talagang abala si President Chu, kung pwede po munang maghintay. Ha! Natawa si Winona nang may halong paghamak. Inalis niya ang sunglasses at tumitig ng masama. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Winona Young. Agad niyang iniutos. Ben, sampilan mo to, 10 beses. Turuan mo siyang kilalanin kung sino ako. Lumapit ang matipunong bodyguard na si Ben. Itinaas ang kamay at, pak, pak, pak. Sunod-sunod ang mga sampal. Bawat bagsak ng kamay ay sinasabayan niya ng sigaw. Si Madam ang tagapagligtas ng Yuang Entertainment. Asawa ng pamilyang Wan.
At ikaw, receptionist lang, naglalakas loob na harangin siya. Sa ilang saglit lang, namaga na ang mukha ng receptionist, namutla ang labi, at damyugo ang sulok ng kanyang bibig. Ngunit hindi pa rin natapos si Winona. Malamig ang titig niyang parang mamamatay. Ang ibang receptionist ay nanginginig sa gilid, hindi makakibo, takot na baka sila ang isunod. At nang itaas ni Ben ang kamay para sa ika-6 na sampal. Pak! Isang kamay ang hamarang at kumapit sa kanyang pulsuhan. Tama na. Malamig ang tinig ni Andrew Cheng. Isa lang siyang empleyado na sumusunod sa utos ng boss. Ganyan niyo ba siya babastusin? Nakakahiya. Napakunot ang noo ni Winona. Si Ben naman, agad na nagalit. Putang! Sino ka para makialam? Hinawi ni Andrew ang braso nito at hinayla ang receptionist palikod, itinatago sa kanyang likuran. Kalma pero matalim ang boses niya. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang ayaw ko lang, makita kayong nang-aapi ng walang kalaban-laban. Namilog ang mga mata ni Winona. Hindi siya makapaniwala. Hoy, sira ulo. Alam mo ba kung sino ako? Isa kang hamak, at ako si Winona Young. Isang tawag lang, kaya kung ipapatay ang buong pamilya mo. Pero nang banggitin niya ang pamilya, nang latin niya ang ina ni Andrew. Agad na nagdilim ang mukha ni Andrew. Mabigat ang boses niya. Bibigay ako sa iyo ng 3 minuto, humingi ka ng tawad. Nagtawanan si Winona. Humingi ng tawad. Sa isang basurang katulad mo. Ako ang asawa ng one family. Sino ka para utusan ako? Ben. Paluhurin to. Basagin mo ang pagmumukha niya. Sumugod si Ben, pero... Boom! Isang malakas na sipa ang tumama sa sikmura nito, at tumilapon siya ng ilang metro, bumangga sa desk. Putang ina! Naglakas loob kang lumaban. Sigaw ni Ben, galit na galit. Tahimik na nakatayo si Andrew, nakasuksok ang kamay sa bulsa, malamig ang tingin. Napaatras si Winona, sandaling natakot. Ben! Anong ginagawa mo? Hindi mo kayang talunin ang ganyan kapayat na bata. Nagpumigla si Ben at muling sumugod. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo. Pak! Crack! Ag! Isang suntok sa panga, isang sipa sa tuhod, at isang malakas na pagpilipit sa daliri. Napaluhod si Ben sa sahig, sumisigaw sa sakit. Napatigil ang lahat. Ang mga receptionist ay halos hindi makahinga sa kaba. Pati si Winona, nanlaki ang mga mata at nanigas sa kinatatayuan. Tumigil ka na. Isang malakas na sigaw ang pumailan lang. Mula sa elevator, lumabas ang isang payat, matangkad na lalaking naka-navy blue suit, may salamin, at mukhang mataas ang posisyon. Pawis ang noo, pero galit ang ekspresyon. Vice President. Bulong ng mga receptionist, agad yumuko bilang paggalang. Mabilis siyang lumapit kay Winona, halos lumuhad sa pagyuko. Master Young, bakit hindi kayo nagsabi na darating kayo? Pasensya na, hindi ko kayo nasundo. Ngunit malamig lang ang tingin ni Winona at tinarayan siya. Dexter Hong. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Paano mo haharapin ang gagong ito na nanakit ng tao ko? Agad na lumingon si Dexter kay Andrew at sumigaw. Sino ka ba? Naglalakas loob kang manggulo dito sa Lehwang Entertainment. Mga guard. Hulihin yan agad. Kabanata 608. Sa mismong pagalingaw-ngaw ng boses ni Dexter Hong, agad na nagsitawag ang mga receptionist ng 4 hanggang 5 gwardya upang palibutan si Andrew Cheng. Mariing tumigas ang kanyang ekspresyon habang pinagmamasdan ang eksena, at malamig na tinanong si Dexter. Hindi mo ba tatanungin kung bakit siya ang unang nanakit? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Andrew na hindi pala kasing inayos ng inaakala niya ang Emperor Entertainment. At sino ka ba para magtanong? Mariing balik ni Dexter Hong, sabay turo kay Andrew. Isa lang siyang taong minamaliit ni Winona Young. Sa Lehwang Entertainment, malaki ang kapangyarihan ni Winona. Mula sa mga janitor hanggang sa mismong general manager, lahat ay nakayuko at humahanga sa kanya, dahil siya ang asawa ng isang kilalang pamilya mula Shanghai. Ngumiti si Andrew, ngunit may halong pang-OOM. Kung ganun, Vice President Hong, ikaw din pala ay bulag at pabaya. Hindi ba tungkulin mo na ipagtanggol ang mga empleyado mo kapag sila'y sinusunod lang ang patakaran at biglang inatake ng mga arroganting tao? Tumalim ang tingin ni Dexter, at saka ibinaling ang mata kay Ruth na nasa likuran ni Andrew. Sumigaw siya, ito ay Lehwang Entertainment. Hindi mo teritoryo. Sino ka ba para makialam dito? Sawa ka na bang mabuhay? Ngunit hindi natinag si Andrew. Matikas siyang tumindig, malamig ang mga mata. Pangalan ko ay Andrew Cheng, mariin niyang sabi. At hindi ko kayang palampasin ang kayabangan at kawalang galang laban sa mga ordinaryong tao. Lahat ng tao, mataas man o mababa, nararapat igalang.
Huwag ninyong gamitin ang kapangyarihan ninyo upang alipustahin sila. Tandaan ninyo, sila ang haligi ng kumpanyang ito. Nagpapos siya, ngunit lalo pang tumalim ang boses na halos pabulong ngunit dumadagandong sa paligid. At ikaw, bilang vice-presidente, imbes na ipagtanggol ang mga tao mo, nakikisanib ka pa sa kayabangan ng isang babae. Sa ganitong pamumuno, paano mo aasahan ang katapatan ng iyong mga empleyado? Sa gilid, kumislap ang mga mata ng front desk staff at ilang gwardya, may halong galit at paghanga. Ilan sa mga nanunood ay palihim nang nagbubukas ng cellphone at nagre-record ng bawat salita ni Andrew. Dexter! Sigaw ni Winona, halos nanginginig sa galit. Ano pang hinihintay mo? Paalisin mo ang hambog na ito. Nilate niya ako. Nagulat si Dexter ngunit agad bumalik ang yabang. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin siya. O gusto nyo ring mawalan ng trabaho? Sigaw niya sa mga gwardya. Nagkatinginan ang mga gwardya, halatang alangan. Ang leader nila, nakayukong bamulong kay Andrew, pasensya na, kailangan din naming kumain. Susubukan naming dahan-dahanin. Umiling si Andrew, malamig na ngumiti. Huwag kayong mag-alala. At sa lahat ng hindi inaasahan, bigla siyang lumapit kay Dexter Hong, at sa iisang iglap, isang malutong na sampal ang damapo sa mukha ng vice-presidente. Napatulala si Dexter, hawak ang pisngi, di makapaniwala. Paano ka nang ahas na saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang vice-presidente ng Laywang Entertainment. Tapos ka na. Pero mariin ang tugon ni Andrew, puno ng puwersa, hindi lang kita sinampal, kundi uutusan kitang humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kanya. Itinuro niya si Ruth na halos mangiyak-ngiyak. Halos mabaliw si Dexter sa galit. Humingi ng tawad sa isang receptionist. Panaginip lang yan. Mamamatay ka na. Tingnan natin kung gaano kakatibay. Dinukot niya ang kanyang telepono, mabilis na tumawag. Magdala kayo ng 2 sasakyan ng mga tao rito. May isang gago na dapat maturuan ng leksyon. Pagkababa ng tawag, ngumisi siya ng malademonyo. Tapos ka na. Naghanap ka ng gulo dito sa Laywang Entertainment, at aalis ka ritong duguan. Natahimik ang buong lobby. Alam ng lahat na si Dexter Hong ay kilala sa paghihiganti. Si Winona, matapos ayusin ang lipstick, lumapit kay Dexter at may binulong, bago siya marahang pumasok sa elevator. Sa huling saglit, nilinggan niya si Andrew at walang kahihiyan na tinaasan ng gitnang daliri. Humakbang sana si Andrew upang sundan ang babae, ngunit biglang hinaranggan siya ni Dexter. Akala mo makakaalis ka? Hinding-hindi kita palalampasan ng buo. At sa mismong sandaling iyon, ilang itim na van ang huminto sa harap ng Laywang Entertainment. Sunod-sunod na bumaba ang mga lalaking may hawak na baseball bat, mababagsik ang aura. Sino ang nagtatangkang manggulo sa teritoryo ko? Sigaw ng leader, naglalakad paabant habang nakasabit ang yosi sa labi, pinapaspas ang bat na may poster ng babaeng payaso. Kuya! Tawag ni Dexter, mabilis na sumalubong. Ngumisi ang leader, sabay dere sa sahig. Nasaan siya? Babulihin ko ang braso niya. Agad itinuro ni Dexter si Andrew. Yan! Siya ang nagpasimuno ng gulo rito. Lumingon ang leader, ngunit nang makita si Andrew Cheng, biglang nanlambot ang mga tuhod niya. Halos mabitawan ang kanyang bat at napatigil sa gulat. Mr. Cheng. Pautal-util niyang sambit, para bang may maltong sumalubong sa kanya. Kabanata 609. Agad na nakilala ni Andrew Cheng kung sino ang kaharap niya. Bahagya lang siyang ngumiti, isang matagal ng kakilala. Samantala, bulong-bulungan na ang mga tao sa paligid. Patay na si Andrew Cheng, malas na niya. Sa pool siya. Ang tinatawag na kuya na yun, kilala yan sa lugar na to. Wala siyang sinasanto, isang halimaw. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip ng tinaguriang kuya. Nakatulala ito, parang binuhusan ng malamig na tubig. Putang ina mo, Dexter Hong? Gago ka. Ang ipinatatawag mong ipapain sa akin, si Mr. Andrew Cheng pala, na ni kahit pinakamataas hindi nangangahas bastyusan. Dumagundong ang kaba sa dibdib ng Albert Lau, at agad na moong malamig na pawis sa noo niya. Ang mga tauhan niyang kasama ay mabilis ding nakilala si Andrew Cheng, kitang-kita ang sindek sa kanilang mga mata. Kuya! Anong nangyayari? Namimiss mo ba ang babaeng madalas mong kinakasama? Bakit nanginginig ka, hindi mo man lang mahawakan ang baseball bat? Nagmadaling yumuko si Dexter Hong na nakangising parang aso, pinulot ang baseball bat mula sa sahig at iniabot kay kuya. Ngunit lalo lang kumulo ang galit ni Albert. Tangina, tumigil ka na. Huwag mo kong pilitin, Dexter. Hindi ko kayang sagasaan si Andrew Cheng kahit kailan. Pilit na kumakapit sa katinoan, tumingin si kuya kay Dexter, nag-aalinlangan. Dexter Hong,
Siguradong siya ba talaga ang pinapanto mong pasukuan ko? Siyempre siya. Mabilis na sagot ni Dexter, sabay sigaw at yabang. Hoy bata! Natakot ka na ba? Kung gusto mong mabuhay, lumuhad ka na at magmakaawa sa akin. Baka sakaling pagbigyan kita. Tumawa pa si Dexter ng malakas, nakataas ang baba, parang hari na hinihintay sambahin. Sa kanyang isip, para siyang isinilang na nakatadhanang mangi-urak sa mahihina. Pero hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Nanlamig ang tingin ni Andrew Cheng, dama po ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Buti pa ang kalabaw, may silbi. Ikaw. Wala ka. Gusto mo ba kitang tulungan tumuwid ng baywang? Ha? Natigilan si Dexter, bago sumigaw. Kuya. Tirahin na siya. Ngunit biglang bumulaga ang sagot ng tinaguriang kuya. Putang ina mo, Dexter. At bago pa makagalaw si Dexter, isang malakas na sipa mula kay kuya ang tumama sa kanyang baywang. Blag! Lumipad si Dexter at bumulagta sa sahig, duguan ang bibig at halos mawala ng ulirat. Napapikit sa kirot, pinilit niyang bumangon at pasigaw na nagtanong. Kuya Albert, bakit ako? Mali ka ng tinayra. Nagulat ang lahat ng nakapaligid. Anong nangyayari? Hindi ba tauhan ni Dexter si Kuya Albert? Ngunit lalong nagngit-ngit si Albert, nilapitan niya si Dexter, sinunggaban sa kwelyo, at walang habas na pinagsasampal. Gago ka! Gusto mo ba talagang ilibing ako ng buhay? Kuya! Tama na! Bakit mo ako sinasaktan? Halos lumuluha na si Dexter, nakahawak sa namumulang pisngi. Tahimik lang ang mga empleyado ng Lehwang Entertainment. Wala ni isa ang nagtangkang sumaklolo kay Dexter. Sino nga ba ang papagitna kung si Kuya Albert Lau na ang galit? Bukod pa roon, alam naman nilang matagal na silang inapi at sinamantala ni Dexter Hong. Kaya ngayon, parang itinulak na rin nila siya sa bangin. Mga gwardya, hulihin niyo siya para sa akin. Sigaw ni Dexter, desperado. Ngunit hinarang sila ng mga tauhan ni Albert Lau, mahigit 10 ang dumagsa. Napaatras ang 4 o 5 gwardya, nanginginig at parang maiiyak. Sandali lang, nagmukhang baboy ang mukha ni Dexter sa bogbog. At nang matapos, lumapit si Albert Lau kay Andrew Cheng, nakayuko at puno ng galang. Mr. Andrew Cheng, maayos lang ba kayo? Gusto niyo ba akong magbigay ng dagdag na parusa para gumaan ang loob ninyo? Napasinghap ang lahat. Ano daw? Ang Kuya Albert na kinatatakutan, yumuyuko kay Andrew Cheng. Parang bulalakaw ang pagkabigla ni Dexter. Hindi makapaniwala ang utak niya. Si Andrew Cheng, ganito kataas ang pagkilala sa kanya. Pasensya na, Mr. Andrew Cheng, nagmamadaling dagdag ni Albert. Kung alam ko lang na kayo pala ito, hindi ko sana tinanggap ang utos na to. Sumunod ang lahat ng tauhan niya, sabay-sabay na yumoko. Mr. Cheng, sorry po. Halos himatayan si Dexter sa takot. Ang dibdib niya'y kumakabog. Patay, nasalpok ako sa bakal na pader. Ngunit malamig lang na wika ni Andrew Cheng. Ang hindi nakakaalam, hindi ko sisisihin. Parang nabunutin ng tinek si Albert, agad na nagpasalamat. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, umaray ulit si Dexter na halos di na makapagsalita, namamaga ang mukha at nanginginig. Kuya, hindi ba't masyado kang lumalampas? Ako ang Vice President ng Lehwang Entertainment. Hindi ka ba natatakot na gantihan ka ni President Terence Chu? Ngumisi ng malamig si Albert Lau, sa kamarahas na tinadyakan ang dibdib ni Dexter. Terence Chu. Sa tingin mo, ipagtatanggol ka niya pagkatapos mong bastyusin si Mr. Cheng. Gago ka. Isa pang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Dexter. Sa gilid, tumalikod na si Andrew Cheng, malamig lang na tinapik ang balikat ni Albert Lau at walang salitang lumakad papunta sa elevator. Mr. Cheng talaga, bulong ni Yuan Yang nakasunod niya, namamangha. Diretso sila sa itaas. At sa paglapit ni Andrew Cheng sa opisina ng General Manager, isang malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Lintik kang malanding bitch. Pati ba naman papel ni Winona Yang, gusto mong agawin? Papatayin kita. Master Yang, kalma lang, pwede naman pag-usapan to. Isang lalaking nasa 30 ang nagmakaawa. Terence Chu. Huwag kang magkunwari dito. Sa araw na to, dudurugin ko tong malanding ito. Subukan mo akong pigilan. Mariing bulyo ni Winona Yang, at sabay taas ng kamay upang sampilan ang magandang babaeng nakaupo sa sofa, isang babaeng animoy diwata na kalmado pa ring nagbabasa ng libro. Kabanata 610. Huli na nang makapidyaw si Terence Chu, mabilis siyang sumugod at hinawakan ang kamay ni Winona Yang habang pinipilit ngumiti. Master Yang, sabi niya, may pilit na lamang sa tinig, bakit ka naman makikipagbangayan sa isang baguhan lang? Subalit bahagyang umangat ang kilay ni Winona, malamig ang titig, at walang pasintabi niyang iniangat ang kamay.
Pak! Isang malutong na sampal ang tumama sa mukha ni Terence. Terence Chu, huwag mong kalimutan kung sino ka. Sigaw ni Winona, nag-aapoy ang mga mata. Basura ka lang, tapos nagtatangkang hadlangan ako. Nagngangalit ang panga ni Terence. Bagamat halos sumabog na ang kanyang dibdib sa galit, pinilit pa rin niyang ngumiti, pinisil ang kamao at mahinahong sinabi. Kung nasaktan ang damdamin mo, Master Young, hayaan mong ayusin natin ito. Pwede ba tayong maupo at mag-usap? Lumayas ka. Mariing itinuro ni Winona ang ilong niya at muling bumuga ng galit. Terence Chu, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakatikim ng pwesto sa Lewang Entertainment. Kung hindi kita binuhat, hanggang ngayon aso ka pa ring namamalimaw sa labas. Diretsong tinamaan sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao si Terence. Namutla ang mukha niya, at ang ngiti tuluyan ng naglaho. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, Winona, malamig na saad niya habang hinuhubad ang korbata, baka hindi na talaga tayo magkakasundo ngayon. Ngunit bago pa man siya makasagot, muling sumampal si Winona. Pak! Matigas na ba ang pakpak mo ngayon, Terence? Nakalimutan mo na ba kung paano ka lumuhad sa harapan ko noon at nakiusap na tulungan kita? At ngayong may pangalan ka na, tatalikuran mo na ako. Para kay Winona, si Terence ay hindi tao kundi aso lamang na kanyang inaruga. Ngunit ngayong ang asong iyon ay nagpakagat sa kanya, dumidilim lalo ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang pisngi ni Terence, halos umapoy ang kanyang dibdib sa galit. Ngunit sa halip na umatras, ngumisi siya ng malamig. Winona, mariin niyang sabi, isa kang veterana sa industriya, pero kung ikakalat ko na kaya mong gipitin ang mga baguhan para lang manatiling sikat, sa palagay mo, anong mangyayari sa iyong pangalan? Tumama ang kanyang salita sa pinakasensitibong bahagi ng pagkatao ni Winona. Buwisit kang aso ka. Galit na umamba si Winona upang muling sumampal. Ngunit ngayon, mahigpit nang hinawakan ni Terence ang kanyang braso at malamig na bamulong. Winona Young, hindi na ito ang dating Lewang Entertainment. Kung patuloy kang manggugulo, mapipilitin akong isumbong ka mismo sa board. Board. Mapait ang ngisi ni Winona, nangangislap ang mata sa matinding hinanakit. Terence Chu, ginagamit mo lang pala ako bilang hagdanan para marating ang posisyon mo ngayon. Tahimik lang nang umiti si Terence, hindi nagpaliwanag. Lumingon si Winona, ang malamig niyang titig ay dumiretso sa isang dalagang tahimik na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro. 2 beses siyang ngumisi ng mapanlate. Ah, siya pala ang bagong alaga ng Lewang. Siya ang gustong pasikatin ng kumpanya. Mabuti. Pero ngayong nandito ako, sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi siya makakapasok sa industriya. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Winona, huwag mong subukan. Ang board mismo ang pumili sa kanya. Labanan mo ako kung gusto mo, pero kapag siya ang ginalaw mo, ibig sabihin nilalabanan mo ang buong Lewang. Ngunit lalo lang ngumisi ng mapait si Winona. Lewang. Ang board. Huwag kang mag-ilusyon, Terence. Ang perang ipinuhunan sa inyo ay pera ng asawa ko. Natigilan si Terence. Sa pagkakataong iyon, ramdam niyang wala na siyang laban. Ibinuko ni Winona ang kanyang daliri at itinuro ang dalagang nakaupo sa sofa. Ikaw ba si Janella Cheng? Maamong iniangat ng dalaga ang mukha, mahaba ang itim na buhok, suot ang puting bestida at sapatos na kasen puti ng nyebe. May maliliit na dimple sa kanyang pisngi habang banayad siyang ngumiti. Magandang araw po, Miss Winona. Ako po si Janella Cheng. Napatigil si Winona. Noon lang niya napansin ng husto ang kagandahan ng dalaga, mabisa, presko, at tiyak na patok sa panlasa ng masa. At mas lalong nag-apoy ang kanyang selos. Magaling, mariin niyang sabi. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na, umalis ka sa proyektong ito at mag-aral ka na lang ulit ng ilang taon. Ngunit nagangat ng mukha si Janella, malumanay ang tinig ngunit matalim ang bawat salita. Miss Winona, baka po natatakot lang kayo, na maaga ko ang kasikatan ninyo. Parang kidlat na tumama sa puso ni Winona ang mga salitang iyon. Namutla siya sa galit, kumislot ang dibdib, at mabilis niyang iniangat ang kamay, kumikislap ang diamond ring. Walang modo kang bata ka. Sigaw niya. Bago ka pa lang at naglalakas loob ka ng hamanin ako. Ngunit tumindig si Janella, halos kasing tangkad ng isang modelo, payat ngunit litaw ang ganda at karisma. Bahagya siyang yumuko at magalang na nagsalita. Miss Winona, kung gusto niyo talaga ang papel, ibibigay ko po. Ang mahalaga ay hindi kayo magalit. Bagamat magaan ang tono, para kay Winona iyon ay isang insultong hindi niya matatanggap. Pak! Mariing sinampal ni Winona ang dalaga, halos mamatay sa sakit ang pisngi nito. Ang kapal ng mukha mong bata ka. Ako ang magtuturo sa'yo ng respeto sa nakatatanda.
Namula ang pisngi ni Janela, nangingilid ang luha, nagmumukhang sobrang api. Winona, tama na. Sigaw ni Terence, halos mabaliw sa kaba. Si Janela ay bagong talent ng kumpanya. Ngunit wala nang pakialam si Winona. Muli niyang iniangat ang kamay. Ngayon mismo dudurugin ko ang mukha ng malanding ito. At bago pa man tuluyang bumagsak ang sampal. Boom! Biglang bumukas ang pinto ng opisina, halos mabasag ang kahoy sa lakas ng pagkakasipa. At sa lahat ng mata, isang lalaking nagngangalit ang mga mata ang pumasok. Andrew Cheng. Nakapula ang mga mata, mahigpit ang kamao, at halos sumabog ang galit na naglalagablab sa kanyang buong katawan. Winona Young. Ang tinig niya'y parang kulog. Subukan mong saktan si Janela ulit, at dito mismo matatapos ang karera mo. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.